unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Nineveh, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang narito. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahalainas sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nanghihingi po ba kayo sa Diyos ng tanda? Para patunayan niya na makapangyarihan siya, na Diyos siya, na mapagmahal siya? Sinasabi po ba ninyo kahit minsan sa Kanya, kung talagang Diyos ka, kung talagang mahal mo ako, kung talagang mapagmahal ka, gawin mo ito, gawin mo yon. Alam niyo po bang napakasama nito? Oo. At hindi po ako ang nagsabi nito, kundi ang ating Panginoon mismo. Actually, medyo conservative pa nga yung pagkakasabi ko sapagkat ang tinutukoy ko ay yung tayo'y manghingi ng tanda kay Kristo. Whereas ang sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, napakasama ng lahing ito pertaining sa tao mismo. Kasi nga naghihingi ng tanda ang mga ito. Pagnilayan po natin ang kanilang pagkakamali para hindi na natin maulit, ha? Actually, ang hinihingi nilang tanda ay milagro, himala. Something na extraordinaryo na hindi kayang gawin ng tao. Which, at this moment, before this moment, marami nang nagawa si Kristo. Marami siyang naibigay ng mga himala, which only goes to show na ayaw talaga nilang maniwala. Kaya nga sabi ng Panginoon, napakasama. And then, sinabi ng Panginoon na wala ng palatandaan o tandang ibibigay sa kanila, kundi ang palatandaan na mangyayari kay Jonas. Ano po ba yung nangyari kay Jonas? Si Jonas itong kinain ng higanting isda and then iniluwa ng isda na ito na buhay. With this, Jesus was of course pertaining to His death and resurrection after 3 days. Ito nga naman yung pinaka-pambihirang himala at tanda na siya ay Diyos talaga. Gayunpaman, notice that ang mas pinatutungkulang tanda ni Kristo sa Ebanghelyo ay hindi ito, kundi yung sinabi ni Jonas sa mga tao. Sapagkat kung iisipin po ninyo, at ito'y makikita natin sa ating unang pagbasa, ang nakapagpabago sa mga taga Nineveh ay hindi yung nangyari kay Jonas sapagkat hindi naman nila alam ito. Napakalayo nila sa pinanggalingan ni Jonas. And I don't think ito yung sinabi sa kanila ni Jonas. Alam niyo ba, kinain ako ng higanting isda at pagkaraan ng 3 araw, niluwa ako, buhay pa ako. Himalagro. Kahit nga sabihin sa kanila ni Jonas, maniniwala pa sila agad. Dito. Kaya't ang
sinasabi dito ni Kristo ay hindi nangyayari kay Jonas, kundi yung sinabi ni Jonas, Jesus was primarily referring here to the power of the Word of God. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na po pwede talagang makapagpabago kahit ng napakasamang mga tao tulad ng mga taga Nineveh kung magiging bukas lamang ang mga ito. For your info, napaka-immoral at sukdulan ang pagiging brutal ng mga taga Nineveh na hindi na natin enumerate dahil mawiwindang kayo, may skandalo kayo. Kaya nga ayaw ni Jonas na magbago ang mga ito. Ayaw ni Jonas na mag-preach sa kanila. Sapagkat gusto ni Jonas, lipulin na agad sila ng Diyos. Pero yung mga taga Nineveh ito na napaka-immoral, napaka-brutal, nagbago. Binago hindi nang nangyari kay Jonas na hindi nila alam. Kundi nang sinabi ni Jonas sa kanila ang salita ng Diyos na napaka-makapangyarihan at kayang-kayang makapagpabago kahit ng isa at napakaraming masamang tao kung magiging bukas lamang ang mga itong tanggapin ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang pagkadismaya ni Kristo sa mga taong kaharap niya dito sa Ebanghelyo. Sapagkat higit nga namang di hamak siya kaysa kay Jonas. Diyos siya. Propeta lang si Jonas. At lalong higit na di hamak yung sinasabi niya sa mga kaharap niya na mas mahalaga sapagkat yung sinabi ni Jonas ay ipinasabi lamang sa kanya. Yung sinasabi ni Kristo ay salita ng Diyos talaga. Na sinasayang nila dahil sa katigasan ng ulo at puso nila. Tayo po ba? Ganito rin tayo? Hindi ba rin tayo naniniwala sa salita ng Diyos? Kung kaya may mga pagkakataon din sa ating buhay na nasasabi natin sa Diyos, kung talagang makapangyarihan ka, kung talagang Diyos ka, kung talagang mahal mo ako, papasahin mo ako sa exam na ito. Ibigay mo sa akin ang trabaho, negosyo, ang karir, ang tagumpay, ang panalong ito. Pagalingin mo ko, pagalingin mo mahal ko. Papagbaguhin mo ang asawa ko. Patinuin mo ang anak ko. Buuin mo ang pamilya ko. Ayusin mo ang buhay ko. Nasasabi pa natin ito? Naku, wag po sana. Kasi lalabas tayong katawa-tawa. Mahiya naman tayo. At kilabutan nawa tayo dahil baka o malamang sa masabi sa atin ng Panginoon, napakasama mo. Pakatandaan po natin ang meron tayo ngayon, ang Biblia, ay higit pa sa kung anong meron ang mga tao na kaharap ng Panginoon noon. Sapagkat ang meron sila ay ang mga sinulat lamang ni Moises at ng mga propeta. Hebrew Scriptures, Old Testament, wala pa silang New Testament. Sapagkat kasama pa nila si Jesus at hindi pa nangyayari ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At kahit na nga na-experience nila first hand si Jesus, nakita nila first hand ang kanyang mga himala at milagro, hindi naging sapat ang lahat na ngayon para mabago sila dahil hindi sila naniwala sa salita niya. Kaya wag po nating isipin na mapalad sila. Mas mapalad tayo. O hindi nga ba't yung din ang sabi ng Panginoon sa atin patungkol sa sagot niya kay Tomas, mapalad ang mga hindi ako nakita pero naniniwala. Sapagkat may batayan naman tayo para maniwala, bagamat hindi natin siya nakita ng personal bilang tao sa mundo. Dahil nandito ang salita ng Diyos, ang Biblia, na napatunayan pang lalong totoo ni Kristo dahil sa kanyang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay. Pahalaga natin to. Natatandaan po ninyo, yung mayamang napunta ng impyerno at nanikluhod, nagmakaawa kay Abraham sa kalangitan.
Na sana'y pabalikan siyang muli sa lupa para ma-warning nga niya ang mga kapatid niya upang hindi sila dumako sa dako ng paghihirap na ito. Ano ang sabi ni Abraham? Nasa kanila na ang Biblia. Ano ang sabi ng mayaman? Hindi po sapat yun. Pero kung bumalik sa kanila ang isang patay na namuling na buhay, makikinig sila. Ano ang sabi ni Abraham? Ay, nakaw. Kung hindi rin sila maniniwala sa Biblia, hindi rin nila maniniwala kahit sa isang taong namatay at muling nabuhay. And true enough, sapagkat binuhay na ni Kristo si Lazaro, patay na, binuhay niya eh. Ano bang naging epekto nun? Kinilala ba nila si Kristo? Bagamat hindi nila kontra yung milagro? Alam nilang milagro na binuhay muli ni Kristo si Lazaro. Pero anong naging epekto? Naniwala ba sila? Hindi. Nagplano pa sila para patayin siya. And then what? Si Kristo namatay at muling nabuhay. Naniwala ba sila? In fact, maraming mga Hudyo hanggang ngayon naniniwala sa Panginoon. You see? Hindi sasapat ang mga himala. Hindi sasapat ang mga milagro. Sapagkat ang tunay na himala at milagro ay yung narito. Yung mga sinabi dito at pinatunayan ni Kristo. Ito na yun eh. Ito na yun. At kung hindi natin paniniwalaan ito, talagang maghahanap pa tayo ng ibang mga tanda na hindi naman na ibibigay sa atin. Sapagkat sobra-sobra na yung ibinigay sa atin. Di ba't minsan ay nasabi ko na sa inyo na kahit na isang hiling natin sa Panginoon mula ngayon, o kahit na simula nung tayo na buhay, nag-aisip at humiling sa Panginoon, kahit na isang hiling lang natin ang hindi niya pagbigyan. Kahit isang simpleng kahilingan ang hindi niya pagbigyan, dapat okay sa atin sapagkat sapat-sapat na sobra-sobra pa ang ginawa niya para sa atin. Ito na yun. Ito na yun. Wala sigurong masamang humingi ng tanda just for guidance, para sa pagdedesisyon, pero hindi yung kukwestiyonin natin ang pagkamahal at kapangyarihan ng Panginoon. Matutunawa tayo sa pagkakamali ng iba. Kasi kung magkakataon, pagsisihan po natin ito pagdating ng panahon. Dahil ang magiging saksi natin, ang magiging hukom natin, kapag tayo hinusgahan ng Panginoon, mga taga-Nineveh na napaka-brutal, napaka-immoral, pero nasa langit. Dahil naniwala sila sa salita ng Diyos. Gayong hindi pa nila nakita si Jesus. Gayong ang meron lamang sila ay Hebrew Scriptures. Tayo, meron na tayong Biblia, meron tayong relihiyon, meron tayong community naniniwala, nandito tayo sa Pilipinas na hindi pinipersecute ang mga Kristiyano. I mean, the way other Christians are persecuted sa ibang bansa, napaka-blessed natin. Sabi kung tayo mapupunta ng impyerno, mas lalo tayo magsisisi sa lahat ng mga pupunta ng impyerno dahil nasa sa atin na ang lahat ng mga tanda at milagro. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo, Alam kong sapagkat anak niya ako. ginang Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya. diringkin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat
Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo, Panginoon, narito na sa banal mong kasulatan na ipinamana at binigay mo sa amin na lagi naming pinagninilayan at least sa tuwing kami ay magsisimba. Napakarami na naming narinig na salita mula sa iyo kung bakit hindi namin pinanunood, pinagstay sa aming isip at puso. Matawad, nasa sa amin ang mali kung bakit nagdududa pa kami minsan, natatakot kami minsan, kung bakit mas pinairan namin ang aming galit, ang aming mga takot. Panginoon, nasa sa amin ang mali. Patawad, tulungan mo po kaming itama ito. Tulungan mo po kaming mula ngayon ay mabuhay sa salita mong nagbibigay buhay. May magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatanda, nandito. Pinatunayan niya. Namatay siya para sa iyo. At muling nabuhay para bigyan ka ng bagong buhay. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-unang, ngayon ang pakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang tinapay na ito sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay,
ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga pitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inihali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo mga kapatid naming lahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isa no siya ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tuso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngunit salamat, tayo'y natagpuan, binigyan niya ng kalayaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si
Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ang siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalit, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong po tayo sa marami pa mga nangangailangan. Salamat po sa tiwala. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amin, iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal at tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa pag-ibig sa'yo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal